Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bunoan, so technically niloko niya si Pangulo. Hindi technically, niloko niya si Pangulo Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid sa coordinates. PMS. Oh. Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Ano- Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali eh. So pag inspection nitong DepDev ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, project and contract management application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Okay, Marlon, and then Amean. And then Amor. Yung former secretary mo, yung information sir na intentionally mali yung sinabit report. Yes, very reliable. For may witness sir na testify on that. Meron. And what do you make of that? Well, deliberate. Ibig sabihin, no cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa ilahad ko sa aking privilege speech doon sa nauhan. Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami kasi personal naming pinuntahan ng teams namin yung mismong ghost flood control project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talagang merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Hindi naman kami, kasi at that time, sa privilege speech ko, wala pa naman yung sumbong sa Pangulo website eh. At least yung first privilege speech. So nag-rely kami sa sarili naming sources. But eventually, I think sa second namin, nag-rely kami sa sumbong sa Pangulo. So, ganito kasi yung istorya. Ang unang report, 421 out of 8,000, di ba? So yun, bloated yun. Why? Because when the AFP, yung composite team or teams ng AFP, PNP, yung DepDev, kung pupunta sila sa isang lugar para mag-inspeksyon ng suspected ghost flood control projects, at mali yung grid coordinate, siyempre wala sila makikita project. So i-report nilang ghost yun. So ang outcome, masyadong bloated yung 421. So substantially, lower dapat yung bilang ng ghost flood control projects. Yun ang naging resulta nun. And the DPWH is now trying to rectify by comparing yung multi-year planning and scheduling. Kasi yun yung nasa plano, alam mo, multi-year. Compare sa PCMA, yung sa monitoring. Pagka nagtugma, yun talaga yung grid coordinates. So yun ang ginagawa nila ngayon. At merong isusupina namin doon sa STECOM, tulad ng sinabi ko kanina, yung DPWH. Nag-usap na kami ni Secretary Vince Dizon tungkol dito. Magpapadala siya ng 2 USEC para mag-testify at dalhin lahat yung dokumento kasi doon sa STECOM. Sir, ang ibig sabihin sa complicity ni Secretary Bono doon sa ghost flood control project? Well, maliwanag. Maliwanag kasi even sabihin natin hindi siya maging principal, sa cover up pa lang, no? Kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bonoan is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. So kung may lalabas na warrant para sa kanya and ay
Kasi papadala namin siya ng subpoena. At siyempre, hindi siya makakarating, makokontempt siya at pa-issue din namin ng warrant. Even in the absence of a judicial warrant, we can request the proper authorities para maibalik siya sa Pilipinas. Sa may criminal liability, tingin nyo yun sa pag-cover up niya? Hindi lamang doon kasi sabit na nga siya, di ba? In-implicate na siya ni Bernardo na tumatanggap siya, binadalan siya ng 1 billion pesos doon sa sinasabing listahan na hinandle ni Bernardo. So, kumbaga minor lang itong pag-cover up niya sa complicity o sa criminal case o cases na haharapin niya. So sir, sa halip na makipag-cooperate, nag-submit pa siya deliberately ng incorrect. Well, that's part of misleading Malacanang. Kasi yung sinabit niya sa PMS, yun niya, incorrect. And this information came precisely from the DPWH. Kasi na-check nga nila na mali-mali. Kung isa o dalawa lang yung mali, pwedeng inadvertently na-omit, o kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga, and kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. So, sir, lalo isipin lang- mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. So lalo lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa iyo. Akala niya, makakalibre siya. Pero yung records, hahabulin ka ng paper trail Like for example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamenting nag-implicate sa kanya except Gutesa. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. Mean. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid coordinates. Sa PMS, oh. Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Ano- Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali eh. So pag inspection nitong DepDev ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. Kasi nakalista as a flood control project sa isang maling grid coordinates. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makitang proyekto. So naturalmente, i-report nila, ghost ito, walang proyekto eh. Lalong napahamak Bloated. lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coords. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon eh. Nagsasagawa sila ng panibagong inspeksyon doon sa mga tamang grid coordinates. Ang naging implication lang is yung 421. Kaya nung nag-extrapolate ako, di ba? Kasi kung 30,000 lahat, sa 8,000 pa lamang mayroon ng 421, that's something like 2.5% na ghost. So pagkalaki-laki sa yung sinabi ko na possible na ghost control, flood control projects. So bloated yun, substantially bababa yun. But it doesn't mean na walang ghost flood control projects. Kasi kami mismo, may mga nakita kami eh. Sir, sabi nyo, ihasabpina na po siya this coming for the... Okay, so hindi siya makakarating kasi nasa US siya. Iko-contempt nyo, iwawarrant. What happens next? May huhuli ba sa May kanya? warrant siya, may legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya rito. Technically, maaaresto siya sa US para maharap siya dito. May harap siya dito. Unang-una, siyempre, mag-expire yung visa niya, yung stay niya. He cannot stay there forever. Kasi normally, di ba, binibigay na yung longest na stay sa Amerika is 6 months. No? Kaya kung lalampas siya doon, magiging ano na siya, parang unauthorized na yung stay niya. So, hindi extradition, deportation ang mangyayari.
Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang indication. Kasi ang pangako niya, siguro ang paalam niya, or I believe, I'm not sure, na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. Sir, anong implications for you nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko alam kung ano yung kanyang iniisip. Pero mahirap. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. Okay, Daniel. Si Victoria yata. Victoria muna pala, sorry, and then Daniel. Sorry, Victoria. Nalimutan. Sir, sorry, babalikan ko lang yung tanong ni Mayan. Yung sabi niyo po na nagbigay ng maling coordinates si Secretary Bonoan, tapos ang lumabas mga parang ghost projects. Pero yun nga, hindi ba makakasama lang din lalo sa DPWH yun? Kasi nadagdagan yung ghost projects. So ano yung gusto niyong i-cover up? Nadagdagan yung... Hindi, ang kino-cover up niya kasi somehow meron siyang complicity sa mga ghost flood control eh. So nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga or masira yung credibilidad na yung mga ghost flood control projects talagang ghost. Nakita mo yung logic, di ba? Na kasi pag pumalpak ka sa mga 3, 4, 5 flood, ghost, ibig sabihin, wala yung sumbong sa Pangulo website, hindi reliable yan. Wala yung credibility ng mga ghost, mali-mali yan, hindi talaga ghost yan. Probably, ganun lang naisip ko na motibo niya. Bakit niya ililigaw? At that time, he was still a member of the cabinet. Kaya nag-flashback sa akin yung interview sa kanya na hindi, yung sanauhan, mali yung grid coordinates yan. Paano niya nalaman? Yung pala, nasa utak niya na talaga na minali niya yung sinabit sa sumbong sa Sir, Pangulo. Alam na ng Pangulo na... Probably, mali-mali. kasi alam ng DPWH eh. I think the President was already briefed in this regard. And then sir, yung scope, sabi niyo hindi ito yung last na hearing. Ilan pa yung nakikita niyong hearings? And magtitingin pa ba kayo ng ibang projects sa Luzon, Visayas, Mindanao na ghost or Hindi, substandard? ginagawa na ngayon ng DepDep ng DPWH. Binabangganan nila yung MIPS at saka yung PCMA para accurate yung grid coordinates. Yun. So ilang hearing pa nakikita niyo, sir? Hindi ko masabi eh. Pero before the resumption Gusto of na namin i-wind up eh kasi it's taking too much of our time. Kasi meron pa kaming political dynasty. Kasi sa Electoral Reforms Committee yun naka-refer. Nakapag isang hearing na gusto namin tapusin. Tapos yung BARM election na inauthor ni yung bill, inauthor or resolution, inauthor ni Majority Leader Subiri sa Electoral Reforms din yun, which I chair. Which I would like to parang i-unload na pero wala naman takers. So yun siyempre magko-committee hearing din kami doon eh. Pero sa may partial report na ba? Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Nasaan na yun? Si Camille Balagtas. Walang, nasa ng microphone. Ayan. Sir Camille Balagtas po. Sir, alam naman po ng marami ever since ng panahon pa ni GMA, masyado kayong critical pagdating sa corruption. Personally, sir, kasi naging police din po tayo and yung inyong is corruption in the Philippines primarily a failure of laws, institution, or political will? And which one worry you most today? Lalo po, masyadong putok na putok yung corruption everywhere. Ang mas nakaka-worry yung naging kultura. Naging kultura na eh. Parang is no longer an exception. Parang nagsisimula kasi yan kapag wala napaparusahan. So, siyempre, nakikita ng mga sumusunod na, lulusot naman tayo. So, it's a combination of all the factors that you mentioned, actually. Sir, where should accountability begin? Malacanang ba? Congress? Leaders. Mga leaders dapat magsimula.
yung responsibility at the very least, ano. Yung accountability, doon lang ito sa mga nagko-commit ng krimen o kaya ng corruption. Dapat maging held accountable at talagang magkaroon ng logical conclusion. Otherwise, pamamarisan talaga eh. Alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Libiste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. No, I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman 'yon. At least si Congressman Leandro Libiste, being raw, very raw as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. No? The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong ika nga parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. In fact, nag-arrange ka ng meeting si Congressman Libiste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya. Bakit sabi niya, bakit si Senator Lacson ganun din naman ang ginagawa? Bakit ako ganitong katindi yung balik sa akin? So ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa position na maging defensive ka. No? Ako, I've stayed long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Libiste, that's why, somehow, my heart goes out to him. Lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ako? Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. So, sir, may intention na patahimikin si Libiste? Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Hanggang sa talagang nag-fabricate ng kung ano, Ador Mawanay, ginawa akong money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng ano yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. No? But now, looking back, naintindihan ko na. Yun talaga yung laro eh. So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule, pero noon pa yan eh. Noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry si Senator Nangingi lang ng Loren. advice. Oh. Not through Senator Loren. Direkta naman siya. Meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya... Okay, Marlon. Initially, binabanggit niyo na 421 vote rights or less than that. Initially, sa may figure kayo nun? Hindi, sila yun eh. Doon nang galing eh. Kaya nag-extrapolate ako sa 30,000 kung 2.5% ang ghost. Tapos in-equate ko sa total amount na mga flood control projects. Doon lumabas yung pagkalaki-laki numero. And I remember, I recall, during the hearing, di ba kinonfront ko si Undersecretary Bisnar? And parang very reluctant, tentative yung kanya sagot. Hindi diretso. Yung pala, at that time, he already knew na merong ganong pangyayari na mali-mali yung grid coordinates. Hindi siya makasagutan diretso nun eh. Di ba umabot kami sa 471 kasi sabi niya may nadagdag pang 50-something. Pero very tentative ang sagot niya noon. Nahalata ko yun eh. Bakit hindi sa definite? And I know him kasi being a former police officer himself, na nakatrabaho ko. Alam ko, iba yung ano niya, hindi siya yun eh. When he was answering my question during the last hearing. So anyway, this will be clarified, as I mentioned earlier, sa Monday. Kasi sabi ko, mag-ready ka because I'll ask you these questions. And you should be prepared with all the documents. And he and Secretary Dizon said yes.
So alam na namin, tukoy na namin kung ano yung mga dokumento. In fact, the others, yung ibang dokumento, in advance na nila. But I want them to testify on the authenticity of those documents. And sir, yung previously, sir, yung mga interviews sa mga Diskaya, they were saying the same thing. Meron kaming project sa mali yung grid coordinates. Do you think coordinated pati yun, yung pag-overlap na yun? Hindi ko alam. Although, yes, I remember, may sinasabing mali yung grid coordinates. Although ako, I will maintain na yung case studies namin, yung 6 na nakuha namin mga ghost projects, ano yun, eksakto yun. Kasi hindi lang naman isang source ang pinanggalingan ng grid coordinates. Kinuha rin namin yung grid coordinates, hindi lang sa sumbong sa Pangulo, kundi sa DPWH website mismo. Kasi nasa open source naman yan eh. Alam namang i-research ng mga staff ko, yung sa open website, yung grid coordinates ng particular projects. Kasi may project description eh. So sa amin, tumbok namin, pag sinabi namin ghost, at least sa privilege speech ko noon, privilege speeches, alam namin ghost. Kaya with conviction yung delivery ko noon ng privilege speech.